Ayon sa mga eksperto sa pagmimina, tinatayang nasa 54 na trilyon ang pwedeng kitain ng Pilipinas kung lahat ng mineral na taglay nito tulad ng gold, copper, nickel at chromite ay miminahin. Kung tutuusin, ayon kay Ted Filon, ang salaping ito ay maaaring pambayad na sa utang ng bansa. Ngunit ano nga ba ang nagiging kapalit ng halagang ito sa kalikasan? Ang patuloy na malawakang pagmimina sa iba't ibang panig ng bansa ay patuloy ring naging ugat ng salungatan ng dalawang magkabilang panig sa usaping ito. Napakikinabangan nga ba ito ng mas nakararaming tao? Tingnan natin sa dalawang magkaibang pananaw at paniniwala ang industriya ng pagmimina. Unahin natin ang mahalagang papel ng pagmimina sa ikauunlad ng ating bayan. Ang Pilipinas ay mayaman sa iba't ibang uri ng mineral at mapapakinabangan lamang ito sa pamamagitan ng pagmimina na isang napakalaking industriya. Nagbibigay ito ng trabaho sa mga tao at ayon pa nga sa mga ipinagmamalaking ng mga mining companies, nakapagpagawa sila ng mga kalsada, tulay at mga silid-aralan sa komunidad na malapit sa minahan. Ang mga daang itinatag mula sa komunidad patungo sa pinakamalapit na munisipyo ay magkakaloob ng oportunidad sa kabuhayan at nagpapaganda ng relasyon sa mga tao sa kabayanan. Libong mamamayan ang nakikinabang at natutulungan na industriyang ito. Maaari ring maisagawa ang pagmimina sa isang ligtas na pamamaraan. Kalamidad naman kung maituturing ang masamang epekto ng pagmimina. Nakokontamina ang mga ilog, sapa at dagat dahilan kung bakit namamatay ang mga yaman dagat malapit sa bayang pinamumugaran ng mga pagmimina. Malubhang paglabag sa kalikasan at banta sa kalusugan ang kontaminasyon ng mga sapa. Maaari rin itong makakaapekto sa pangisdaan. Nakokontamina rin ang mga tubig mula sa mga dam. Nagbubunso din ito ng pagbaha sa mga mababang lugar dahil sa mga basura na mula sa mga minahan. Palasak naman ang pagkakasakit sa baga ng mga mamamayang naninirahan malapit sa mga minahan dahil sa usok at alikabok na mula sa pagbubulwak ng lupa. Bukod rito, ang pagmimina ay nagdudulot rin ng pagwasak ng kabuhayan. Pagkasira ng mga lupang sakahan at pagkawala ng karikan ng lugar ng mga bayang apektado nito. Sa labis ng pagmimina, unti-unti nang namamatay ang kalikasan tulad ng pagkalbo ng kabundukan. Ito rin ang sanhi ng pagbaha ng putik at pagkamatay ng marami. Ayon sa mga eksperto, mahigit 100 taon ang bibilangin bago bumalik ang natural na komponen na nasirang kalikasan.
Kaya hindi sapat ang trabaho at buwis na naiaambag ng mga industriya ng pagmimina sa pinsalang ganti ng kalikasan. Hindi rin maipagkakaila na walang pinipiling lugar ang pagmimina. Kahit sa mga lugar na may potensyal bilang destinasyon ng mga turista ay pinapayagan. Sa mga naranasan nating kalamidad sa makailan lamang, ay hinahamon tayong harapin ang katotohanan sa kalagayan ng ating kalikasan at ang mga hakbang na kailangan nating gawin upang sagipin ito. Ang mamamayan ang nagpapasan ng mga paghihirap at sakunang dulot ng paninira sa kalikasan. Buhay at kabuhayan ng tao ang nasasakripisyo sa tuwing nagkakaroon ng pagbaha, pagguho ng lupa o pagkalaso ng mga katawang tubig. Kaya't liban sa pagtatampok ng likas na yaman ng bansa, kailangan linangin ang kamulatan ng mamamayan sa mga problemang ito. Pagtibayin ang ating pagkakaisa at paigtingin ang paghimok na mas maging mapanuri, mapagmatsyag sa mga gawaing tulad ng pagmimina. Bilang responsabling mamamayan, ikaw na ang humusga kung ang benepisyo ng pagmimina ay higit kaysa bantang perbisyo nito.